Nagsisimula ang pelikula sa isang lake house kung saan nakaupo sa tabi ng tubig ang isang batang babae na nagngangalang Teresa nang siya ay nabigla sa drone ng kanyang kaibigan na si Caleb. Pumunta si Teresa upang tingnan ang kanyang isa pang kaibigan kasintahan ni Caleb na si Jessica, na hindi maganda ang pakiramdam mula nang makarating sila doon. Tiningnan ni Teresa si Jessica at umupo sa tabi niya habang sinisimulan niyang basahin ang Wuthering Heights. Nagsimulang bigkasin ni Jessica ang isang sipi mula sa pahinang binabasa ni Teresa sa lalong nakakatakot na boses bago bumagsak sa kama. Sinuri siya ni Teresa at sinubukang tumulong, ngunit hinawakan ni Jessica ang nakapusod ni Teresa at kinurot siya. Natisod si Teresa kay Caleb na nakita ang inaalihan na si Jessica. Hinawakan niya ang drone at pinutol ang sariling mukha nito bago itinaboy si Caleb sa tubig. Ibinato niya ang pugot na ulo nito kay Teresa bago tumaas sa ibabaw ng tubig. Isang araw kanina, isang babaeng nagngangalang Beth ang nasa isang music venue kasama ang banda na kanyang pinagtatrabahuhan na nagpapa-pregnancy test sa banyo. Baka sa mukha niya ang pag-aalala nang makita ang resulta. Sa ibang lugar, ang kapatid ni Beth na si Ellie ay isang tattoo artist na nakatira kasama ang kanyang 3 anak, ang naghahangad na DJ na si Danny, aktivista na si Bridget, at maliit na si Cassie, na nabighani sa mabangis. Si Bridget ay may kumatok sa pinto mula sa isang kapitbahay na si Jake, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Scott bilang si Jake ay may crush kay Bridget, ngunit tinanggihan niya ang kanyang imbitasyon na panoorin ang Nightmare on Elm Street na mga pelikula. Dumating si Beth sa apartment upang kausapin si Ellie, ngunit ang magkapatid ay hiwalay at nagkaroon ng masalimuot na relasyon sa kanilang ina. Habang gusto ng mga bata ang kanilang auntie Beth, matagal na niyang hindi nakakausap si Ellie, kaya hindi niya alam na nag-walk out ang kanyang asawa sa pamilya ilang buwan na ang nakalipas. Ipinadala ni Ellie ang mga bata upang kumuha ng pizza habang nakikipag-usap siya kay Beth. Sinabi niya kay Ellie na nasiraan na naman siya at kailangan niya ng tulong para ayusin muli ang mga bagay. Nang bumalik ang mga bata mula sa pagkuha ng pizza, isang lindol ang tumama sa gusali ng apartment na nagbukas ng isang butas sa garahe ng paradahan. Pumasok si Danny sa butas at nakahanap ng isang nakatagong silid na puno ng mga vinyl discs at isang misteryosong libro, ang Naturom Demonto Necronomicon, aka ang Book of the Dead. Dinala niya ang libro pabalik sa apartment at ipinakita si Bridget na hindi gusto ang nahanap niya. Pinutol ni Danny ang kanyang kamay, sinusubukang buksan ito, at ang kanyang dugo na tumutulo sa libro ay naging dahilan upang mabuksan ito. Pagkaalis ni Bridget sa silid, nakikinig si Danny sa isa sa mga vinyl, at ang tinig ng isang pari ay nagsasalita tungkol sa likas na katangian ng Necronomicon na binibigkas ang isang hindi banal na incantation habang nakikita ni Danny ang mga nakakatakot na imahe na iginuhit sa aklat. Si Ellie ay kumukuha ng gamit habang pabalik sa elevator at bigla siyang inatake ng isang hindi nakikitang nilalang na masakit na nagbigkis sa kanya ng mga kabel sa elevator. Bumalik si Ellie sa apartment na ngayon ay sinapian ng mga demonyo na kilala bilang Deadites. Nagsimula siyang magtapon ng mga itlog sa isang kawali na ang ilan ay puno ng dugo. Nagsimulang magsalita si Ellie sa mahinahong boses tungkol sa pagputol sa kanyang mga anak at pag-akyat sa kanila bago siya magsimulang gumapang pagkatapos nila. Pagkatapos ay sumuka siya sa buong sahig bago makapagsalita ang totoong Ellie at nakiusap kay Beth na huwag hayaang kunin ng mga demonyo ang kanyang mga anak. Pagkatapos ay bumagsak si Ellie, tila patay na. Humingi ng tulong si Beth sa mga kapitbahay ni Ellie, sina Gabriel at Emma Fonda, na pinahiga si Ellie. Nagsalita si Beth ng ilang mga salita ng panghihinayang sa kanyang relasyon sa kanyang kapatid hanggang sa lumitaw si Ellie na muling bumangon buhay. Siya ay nasusunog, kaya sinubukan ni Beth at Danny na ilagay siya sa isang bathtub na puno ng malamig na tubig. Bumalik si Ellie at sinabihan si Danny na nasa mga uod ngayon si Mommy bago siya umakyat sa kisam at nagpakawala ng nakakabinging tili. Sinubukan ni Ellie na salakayin ang kanyang mga anak, kumuha ng tattoo pen sa mukha ni Bridget at pinutol ang kanyang pisngi bago patumbahin ni Danny si Ellie. Nakita ni Beth na nakayuko si Bridget sa counter ng kusina, ngumunguya sa isang baso ng alak. Pagkatapos ay sinundan niya si Beth, hiniwa ang kanyang binti gamit ang isang grater ng keso. Pagkatapos ay sinundan ni Bridget ang kanyang mga kapatid hanggang sa sinugod niya si Cassie, na hawak ang nakatutok na dulo ng isa sa kanyang pansamantalang mga manika, at itinusok niya si Bridget sa bibig, na tila pinapatay siya.
Pagkatapos ay itinali siya ni Danny at inihiga sa kama upang maging ligtas. Si Danny ay lumapit kay Beth tungkol sa aklat ng mga patay at ipinakita rin sa kanya ang mga vinyl. Habang nangyayari ito, nakahanap si Ellie ng daan pabalik sa apartment sa pamamagitan ng pag-akyat sa mga lagusan at lihim na pagpatay sa isang pusang gumagapang doon habang si Bridget ay nagsimulang bumangon. Si Beth ay nakikinig sa mga vinyl at narinig ang pari na nag-uusap tungkol sa kung paano niya kinailangan na patayin ang kanyang mga kasamahan na naposes, na tila walang mahanap na paraan upang patayin ang mga ito hanggang sa kailanganin niyang ganap na putulin ang mga ito. Pagkatapos ay sinundan ni Ellie si Beth habang sinasalakay ni Bridget si Danny at sinasaksak siya. Naramdaman ng dedate na buntis si Beth at halos matuwa sa pagpatay sa kanilang dalawa hanggang sa maalis ni Cassie si Ellie kay Beth. Sinunog niya si Bridget na gumana ng panandalian, ngunit bumalik siya habang namatay si Danny. Pagkatapos ay nagpasya si Beth na subukang mailabas si Cassie at ang kanyang sarili doon ng ligtas. Ngunit ang mga kapitbahay na pinatay ni Ellie ay naging deadites na rin. Sina Ellie at Bridget, na ngayon ay sinamahan ng deadite Danny, ay humabol sa kanila. Binaril ni Beth ang braso at binti ni Ellie bago sila bumaba ni Cassie. Si Bridget at Danny ay nagsimulang maghukay sa katawan ni Ellie upang bumuo ng isang uri ng spider deadite. Nakarating sina Beth at Cassie sa parking garage at halos makatakas, ngunit ang kotse ni Beth ay naipit sa isang lubak. Nagtatago sila habang dumarating ang spider deadite. Muntik na silang maubusan hanggang sa mahuli ng mga deadites si Cassie. Halos pugutan nila siya ng chainsaw hanggang sa pumutok sila ni Beth ng baril. Ang deadites ay nag-activate ng isang wood chipper at sinubukang hilahin si Beth, ngunit pinamamahalaan ni Cassie na patayin ito. Hinawakan ni Beth ang chainsaw at hiniwa sina Ellie, Bridget at Danny na pinipilit silang ipasok sa wood chipper habang binubuksan ito ni Cassie. Si Beth ay tumingin sa pagsisisi habang kailangan niyang patayin ang kanyang kapatid na babae, pamangkin, ngunit itinapon niya ang ulo ni deadite Ellie sa wood chipper. Umiiyak si Cassie para sa pagkawala ng kanyang pamilya, ngunit inaliw siya ni Beth at inilabas siya ng gusali. Kinabukasan, ipinahayag na si Jessica ay nakatira sa sahig sa ibaba ni Ellie at ng mga bata. Naghahanda na siyang samahan sina Caleb at Teresa hanggang sa makita niya ang madugong eksena noong nakaraang gabi. Pagkatapos ay hinabol siya ng hindi nakikitang nilalang at napasigaw si Jessica, ang naging susunod na biktima ng mga deadites.